Pati yung aircon sa CR, pinatay na rin. Anak mo. Wala ka bang data? Siyempre, pa si John Pick. Malapit ka ng sipain eh. Sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Sila nakaupo, control nila yung schedule. Pucha, pare, maniwala kayo sa akin. Because of flood control issue. Kaya wag kayong dadagdag dong sa ano, ha? Mga kayon, huwag kayong dadagdag doon sa mga tanga-tanga sa ibang social media. Issue na bayan, ating pagsapan. What's up, mga kayon, and welcome back! Pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue na bayan, ating pagsapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Kaya naman isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Malone TV, issue ng bayan. Ating Araw ng Martes, sirain natin ang inyong matres. walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Kaway-kaway. Comment section tayo dyan. Attendance check. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Nagsimula na sila actually. Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Parang games lang sa chess. Walang kinakampihan. Sumasalamin. Utakan ang pinaglalaban natin dito. Mind gaming. Mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay. Walang kampi. Balita. Talakayan. Katotohanan. Para sa bayan. Para sa bayan. Alright! Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. OFW ka man o dito sa Pilipinas, isang ComSec attendance check muna tayo dyan. Pakicomment dyan sa baba kung saan yung exact location ninyo. Maraming salamat sa suporta ninyo. Pakidouble check naman kung nakasubscribe na kayo rito sa channel natin. Kung hindi pa naman, pakisubscribe na lang. At pakiclick na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na upload natin araw-araw, ha? Sa description box natin sa baba, meron tayong mga link dyan ng Facebook ng Joe Malone TV, yung TikTok ng Joe Malone TV, yung tatlong backup channel natin, yung food vlog natin na Tito ng Ina Mo, yung podcast natin na Kwento Terong Tito, at higit sa lahat, yung Joe Malone Work Travel natin. Mga kayon, pakisubscribe, ha? Pakita natin sa kanila kung anong meron suporta ang mga DDS na tulad natin. Yung mga solid dyan, syempre. Okay, game. Alam nyo kahapon, ang nangyari, nagpa-press conference si Jinggoy Estrada, si Senator Jinggoy. Ang siste, after nun, isusuko niya na yung sarili niya dahil nandiyan na yung CIDG. Meron tayong video dyan, ha? Meron tayong video dyan, huwag kayong mag-alala. So, nangyayari na yung mga bagay na sa imahinasyon lang natin. Talagang, ito, naniniwala ako na talagang lahat gagawin nila. Pati kumain ng piano, puta. I mean, ano yun? Metaphor yun. Kahit imposible, obvious na hindi pa pwede, obvious na masama, gagawin nila, mabaliktad lang nila yung sitwasyon sa Senado. Nangatog na katog sa Junpor eh. Sa Blue Ribbon Committee, nangangatog talaga eh. Ang dadaming sabit eh. Maraming sabit. Pag hinalungkat yan, yung mga bagay at pagkatao, mga pinoprotektahan noong panahon under the chairman of Senate Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson, lahat mauungkat ngayon, Junpor. Ang problema, puta, hindi talaga nila mahintay yung Junpor. Talagang gagawa at gagawa sila ng paraan. Mabaliktad lang nila yung sitwasyon. O ngayon, hindi na-amend. Di pa na-amend yung botohan eh. Na online botohan, di ba? So, -2 na tayo. Dahil si Jinggoy, nakakulong. Si Bato naman, wala. So, yung 24 na senator, 22 na lang ngayon. 11-11 yan. Di ba?
Kaya kung may makikita kayo mga post na 11-11, yan yon. So they will try. Remember, they will try. Remember their faces. Sa 2028, alam nyo na kung ano yung mga dapat nyo gawin. Obvious naman eh. Ang nakakapagtaka kasi sa SOCMED, sa bagay, SOCMED is SOCMED eh. Negative publicity, still publicity eh. Positive or negative, di ba? Mabuti o masama, parehas eh. Parehas publicity, di ba? Gumawa ka ng mabuti, publicity. Gumawa ka ng masama, publicity. Magtanga-tangahan ka, publicity. Magdunong-dunungan ka, publicity. Magtali-taliniwan ka, publicity pa rin. Di ba? Imagine, talagang babaguhin nila yung sitwasyon sa Senado. Unang nagreklamo, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng wifi. Pati yung aircon sa CR, pinatay na rin. Anak mo. Wala ka bang data? Talagang pagka may masabi lang kayo, talagang sasabihin nyo kahit wala nang kakwenta-kwenta, hindi naman reliable, hindi naman na relatable sa sa issue naman kung pinatayan kayo ng aircon. Yung mga balat mayayaman talaga Ay, hindi naman lahat na mayaman. Sorry. Hindi lahat na mayaman ganyan. Wala ka bang data? Hindi ka makapag-internet? I'm sure naman mga naka-postpaid kayo. Tapos naghahanap pa kayo ng wifi. Di ba? Wala yun. Mema na lang yun. Mema sabi na lang. Pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pinatayan kami ng aircon sa CR. Puta, ano magagawin niya? Diyan ba kayo nagkakape? May kape ba dyan? May kapihan ba dyan sa CR ng Senado? Ay, baka meron nga. Di ba? Grabe yung reklamo, no? May masabi lang talaga. Ito maganda. Senate President Alan Peter Cayetano was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that Senator Jinggoy Estrada be brought out to the Senate first. And I said, I'm sorry, sir, you lost the privilege when Senator Bato de la Rosa escaped. We will arrest him now on the spot. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Comment down below. Okay? Sabi kasi ni Senator Peter Alan Cayetano na it never been done even before na meron na aresto sa Senate. Sinabi niya, may video tayo dyan. Pero kung ako tatanungin, tama naman eh. Tama naman si Senator Peter Cayetano na wala dapat arestuhin sa loob ng Senate. Ang request lang kasi ni Peter, ni SP, ilabas sa Senate premises si Senator Jinggoy Estrada bago arestuhin ng CIDG. Meron tayong dyan na binasahan siya ng minandala. Siyempre, pa si John Pic. Malapit ka ng sipain eh. Di ba? Sisipain ka na talaga eh. Kundi lang dahil sa kapatid mo eh. Di ba? Ang dami ng ewan ko, Diyos ko. Sa 2028 na lang tayong magkakalaman. 2 years. 2 years pa. Pero at least, nahubaran na kayo ng kulay at nakita namin talaga kung anong kulay meron kayo. Puta, hindi na to democracy. Di ba? Hindi na to for justice eh. Ang daming tanga sa SOCMED na kesyo, buti nga inareso si Jinggoy. Hindi na to dun eh. Oo, tingnan nyo. May stress kayo sa Facebook. Kasi alam nyo ba't kayo may stress? Kasi makikita nyo, ang daming tangang Pilipino. This is not about Jinggoy Estrada anymore. This is about taking back the Senate. Gusto nilang kunin yung posisyon ng majority para sila ulit ang maghari-harian. Nang sa ganun, wag nang buksan o babaguhin na lang yung Blue Ribbon Committee. Siguro, mga kayon, pag hindi nabuksan ang Blue Ribbon Committee, puta, that's actually matagal na dapat obvious to sa atin eh. Dapat matagal na natin tong alam eh. Pero sabi ko nga sa inyo, they will try everything, anything to reverse the situation. Di ba? Ayaw nilang buksan ng Blue Ribbon Committee kasi alam nila sa sarili nila, they knew it, na madadamay sila at mababanggit at sila naman na malalagay sa adyado. Sila naman na may lalagay sa alanganin. That is why.
Punta ka ng Sokmed sa Blue Up, puta, ang daming tanga. Oo, totoo. Oo, real talk tayo, ang daming tanga. Sasabihin nila, justice served kay Jinggoy Estrada. Buti nga, Jinggoy Estrada. Puta, doon yun sa point, doon yun sa angulo nakita yun. Hindi na doon eh. Hindi na tungkol to doon. Tungkol na to doon sa pagbabaligtad nila sa Senado, sa panggigipit nila doon sa mga majority blocks. So, sino susunod? Bongo. Marcoleta. Para bawas yung majority. Para sila na ulit. At pag sila na ang may hawak na nila ang bola, ipe-press the ball na nila yan at sa kanila na ang desisyon kung matutuloy ang Blue Ribbon o committee. Blue Ribbon Committee o hindi. Ganun lang yun. Huwag na natin pang silipin sa iba, Diyos ko. Nagtanga-tangahan na naman kayo dyan. Nakakatawa nakakainis na ang daming mga nagre-react sa post ni Jinggoy Estrada na talaga namang akala mo talaga may mga alam sila. Na doon lang nila sa partikular na angulo na yung tinignan. Hindi nila tinignan yung buong picture. Di ba? Nakaka-stress. Isa pa tong hambog na to. Di ba? Sabi ni Rafi, kung sa amin ang majority, mailatag namin ng maayos lahat ng ebidensya, the pieces of evidence na available dyan. Kasi kung sila, malamang na malamang palagi nilang kokontrahin, palagi nilang strike down, pero pag kami, ilalabas namin lahat ng ebidensyang available. Sabi ni Baligod, tanga talaga to si Rapi Tulfo. Hindi senador judges ang maglalatag ng ebidensya. Trabaho yan ng congressman, prosecutor. Siyempre, nagdunong-dunungan, nagyabang-yabangan na naman itong idol. Nawala naman natahimik din sa flood control issue. Diba? Tingnan natin sa Blue Ribbon kung maglalabasan lahat ng mga pangalan ninyo. Kapikon kayo, puta, hindi na kayo para sa bayan eh. Hindi na kayo para sa Pilipino, para sa sarili nyo na lamang. Sabi ko sa inyo, huwag nyo nang palitan yung posisyon ni Satanas. Sa kanya na yan eh. Diba? Huwag nyo nang palitan yung ranggo niya. Diba? Sobrang nakakawalang kwenta talaga eh. Did not allow. We are ready. We're going to walk him out. We can arrest him right outside the gate. He's sorry. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him his rights here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory. Ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir! You can arrest him. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, it's for the Senate. For the country. Sir, pumayag ka na kanina. Pumayag ka na right outside the door. Right outside the door. Yabang ni John Vic eh, no? Sir, you have a warrant of arrest issued by Tandigan Bayan 5th Division. Criminal case number E-SB 26-CRM-0. Di ba? Ganun kayabang si John Vic. Siyempre, masisipa na eh. Di ba? Sa lahat din, no choice na rin siya. Lahat gagawin na rin niya. They only have this year. Mga kayon, they only have this year. 2027, no bearing year. 2028 election. Mga kayon, pakitandaan na lang lahat ng ginawa nila. Ano sa tingin nyo? This is all about Jinggoy Estrada? Plunder? Non-bailable kasi yung plunder eh. Di ba? Kaya yun din talaga yung gusto, yun din talaga yung karamihan na ikinakaso because it's unavailable na kaso yung plunder. Kung sa tingin ninyo, gaya ng sinasabi nyo dyan, sa comment section na this is all about
Justice? Naku, Diyos ko. Yung kay Jinggoy Estrada, naku, putya. You got it wrong. Sinilip nyo sa ganyang angulo, pero puta, hindi nyo nakita yung malaking picture. Payag kayo, babagyo. Habagat season na tayo, ha? Habagat season na tayo, ilang bagyo yung magdadaan. Talagang, Panginoon na lang talaga yung kikilos. Ewan ko, kung anong, wag naman sana. Ayoko manalangin ako ano yung kayang dalin ng nature sa atin. Mabuksan lang yung flood control issue na yan. Sobra na eh. Sobrang pagnanakaw na yung ginagawa ninyo eh. Huwag nyo sabihin wala kayong ninakaw. Puta, obvious naman yan. Puta, puro kayo due process eh. So, due process tayo. Sige, walang problema. Due process eh. Pero minsan, naaabuso talaga yan. Aminin man natin o hindi eh. Alam nyo naman yan. Mas alam nyo nga yan kaysa sa amin eh. Diba? Kasi nandiyan kayo sa circle. Kami, outside circle kami. Kayo, you are within the circle. Kaya mas alam nyo yan. Pero nagbibingihan na lang din kayo, nagbubulag-bulagan, di ba? Nagpipipipipihan na lang din kayo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik nating mga netizens. Nauna pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. Ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Why is control important? Because the control, the chairman, schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Yes. Kung Diba? iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Yes. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan, impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tignan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So, paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? Kontrolado. And then, paano nangyari yon na panay oposisyon, na panay sa Senado? 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa Katarantaduan. dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik nating mga netizens. Nauna pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Di ba? Obvious naman yun eh. Sigurado naman ayaw nilang ituloy. Yung gaya na sinasabi ni Senator Peter Cayetano na control nila. Kung sila nakaupo, control nila yung schedule. Pucha, pare, maniwala kayo sa akin. Ganyan na yung ginawa ni di ba? Pinalitan nila si Cheese Escudero, ni Tito Soto, tapos pinalitan yung Blue Ribbon Committee. Remember? Di ba? Ang ganda na ng takbo ng Blue Ribbon Committee na yun, inaabangan na natin. Then all of a sudden, nag-switch yung nangyari. Si Senate, si Tito Soto ang umupo, si Ping Lacson yung planado eh. Tapos ngayon, parang kinarma sila na nakuha ng nila Peter Cayetano yung majority, naisahan sila. Ngayon, ang ginagawa nila, kaso. Anong sabi ni Jinggoy? Meron tayo rito tuloy na nga natin. Dahil na Ano sabi ni Jinggoy? Di ba? Na tinatakot siya,
na bumaliktad, na pumunta sa kabila. Pero panoorin muna natin to. Kulong na si Jingo Estrada, napaka-unique ng sitwasyon ng Senado because for the very first time, we have a Senate that's equally divided. Hindi pa po nangyari before yan. Although technically, of course, di ba, yung majority na kay Cayetano naman because they've got 13. But let's face it, one has gone missing, the other is arrested. And so far, yung pong rules of the Senate, hindi pa na-amend dyan to accommodate online participation unless it's a case of national emergency or force majeure. Yung pagtatago, tsaka yung pag-aresto, hindi po pasok doon. So right now, may deadlock talaga. 11 sa majority, 11 sa minority. Anong implication yan? Depende kung anong pag-uusapan natin. So kung yung ordinaryong trabaho ng Senado, yung ordinary business, halimbawa sa session, may importanteng motion na talagang vehement yung opposition nila sa isa't isa. So definitely, 11 yung boboto sa yes, 11 yung boboto sa no. So ano mangyayari? If that is the case, wala pong tiebreaker. Ang mangyayari, mababawi wala yung motion. So i-refile mo na naman yan, pag-uusapan, tapos tabla na naman, walang mangyayari talaga dyan. Medyo talagang nakakabahala na ang mangyayari sa Senado. Hindi ba? Sa Amerika kasi may tiebreaker Yung US Vice President is allowed to resolve the conflict. Dito po, the President is not actually required to do that. Ngayon naman, kung halimbawa may absent, halimbawa, 11 yung majority, 10 yung minority, or baliktarin natin, 11 yung minority, 10 yung majority, may importanteng motion. Pwede naman nilang gawin, magwo-walk out naman. Kung ayaw nilang ma-resolve. Kasi pag nag-walk out, walang quorum, di ma-adjourn din yung session. Ginawa na yan. Mangyayari. So nakita nyo why it's actually very complicated. Ngayon sa impeachment, it's another story. Kasi sa impeachment po, ang bilang ng mga senador ay 24. So if there is anything that needs to be resolved requiring the body to decide on that, kinakailangan po yung majority vote which is actually at least 13. Etong interesting, di 22 na lang yung nagpa-participate. Kapag ka may mga motion, di-desisyonan yan, may mga procedural matters, there are certain questions that need to be answered. Ang magro-rule po dyan yung presiding officer. Hindi ba Cayetano. anong tawag dito? Si Cayetano. Ngayon, kung gusto mong i-appeal yung kanyang ruling, di ba? Yung isang senador can file an appeal. But the appeal will have to be resolved by the body. Kinakailangan majority vote which is 13. So it presupposes sa impeachment, lahat ng sasabihin, lahat ng ruling ni Cayetano, hindi mababago. Kaya nga sa tingin ko at some point, may bibigay dyan maraming horse trading, maraming negotiation, because you really cannot allow a situation where they are equally divided. Depende na lang yan sa husay ng panliligaw or pananakot. So alaman natin kung anong susunod na mangyayari. That this is really interesting, parang teledrama. Actually, mga kayon, di ba? Makakainis pagka tinawag mong drama Kasi parang putya, ano to? Teleserye, di ba? Pero may episode, syempre. Pero nakakainis Kasi parang, ano bang pinaggagawa nyo dyan sa Senado? Ito naman minority na to. JB Ejercito, puta ano? Kapatid mo yan. Di ba? Tama yung sinasabi na maraming pwedeng mangyari na magsuswitch, lilipat sa ganito, lilipat sa ganyan, para yung 11-11, since na wala ngang tiebreaker, madagdagan yung sa kabila, sa minority man o sa majority, kung sino man. Kaya maraming ligawan na mangyayari. Puta, gumising naman kayo. Di ba? Isipin nyo naman yung taong bayan kung bakit kayo nandiyan. Alam mo, nakakalungkot for some public servant, yung mga politiko. Ang isip hindi na sa taong bayan. Ang isip nila para sa sarili na lamang. Remember kung bakit kayo nandyan. Na minsan hiniling nyo sa Panginoon natin na manalo kayo dahil gusto nyo magserbisyo. Diba? If you still remember kung ano yung first na hililing nyo, unang-unang upo ninyo, unang-unang pasok nyo sa politika, na I'm sure nalalangin kayo, di ba? Na gusto nyo makapagserbisyo sa taong bayan, pero tingnan nyo ang ginagawa nyo ngayon. Wala nang mga takot sa Diyos. Sa bagay. Di ba? I'm sure naman, eto mga to, ready na tong pumunta ng impyerno talaga Di ba? Pero nakakainis na at some point in your life, sana gawin nyo yung para sa bayan, gawin nyo yung para sa Diyos, gawin nyo yung tungkulin nyo, yung trabaho ninyo, magserbisyo, hindi yung para pagyamanin yung mga bulsa ninyo, yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, yung mga kamag-anak nyo.
Pag-aangin nyo naman sana yung buhay ng mga Pilipino na hindi na kailangan pa mag-abroad para magtrabaho. Dito, yung mga taga-abroad, sila ang pupunta dito. Grabe na ito, yung nakakawalang kwenta maging Pilipino sa totoo lang. Sa inyo lahat, I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Grabe, di ba? Kita nyo?
Maraming salamat. Grabe yung nangyayari ngayon sa Senado, mga kayo. Talagang, gaya na sinabi ni Senator Jinggoy na hindi siya papadala sa panggigipit, sa pananakot, sa kanyang pamilya, sa kanya. Talagang nakakabahala na yung nangyayari. It's all because of I think, it's all because of flood control issue. Kaya wag kayong dadagdag dong sa ha? Mga kayon, wag kayong dadagdag dong sa mga tanga-tanga sa ibang social media. Natuwan-tuwa kasi nakulong si Jinggoy. Puta. Kung magbibilang tayo ng tanga sa SOCMED, hindi mo na kailangan pa magbilang, magturo, maghanap. Mag-post ka lang, tapos makikita mo na sila na yung tanga mismo magko-comment. Doon mo malalaman kung sino yung mga tanga at sino yung mga nag-iisip talaga. Again, this is not about Jinggoy Estrada anymore. Yung mga majority, mga minority, hindi. Meron lang talaga silang ayaw buksan. Meron lang talaga silang ayaw matakel, ayaw magpatuloy. Ang gusto lang talaga nila, manatili sila sa kanilang mga upuan at wag lumabas ang pangalan nila sa flood control issue na yan. Mga kayon, maraming salamat. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.